Naniniwala si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na bahagi ng estratehiya ng oposisyon ang pagkwestiyon sa 2025 General Appropriations Act upang matuloy ang planong destabilisasyon. Sa ambush interview sa Pangulo sa Cebu City nitong Huwebes, sinabi nitong ang paghahain ng petisyon sa Korte Suprema para hamunin ang constitutionality ng 2025 GA ay bahagi ng plano ng oposisyon upang matuloy ang kanilang destabilisasyon. Sinabi ng presidente na walang contingency ang gobyerno sakaling hindi pumabor sa administrasyon ang desisyon ng kataas-taasang hukuman na mangangahulugang magsasara lahat sa pamahalaan. No, we shut down everything. I guess that's what they want. They want the government to cease working. So yung matuloy yung kanilang destabilization na ginagawa, anang Pangulo. Batay sa inihaing petisyon ni Atty. Vic Rodriguez, Davao City Representative Isidro Ungab, at iba pang kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, pinadedeklara nilang unconstitutional sa Supreme Court ang 2025 national budget dahil sa mga irregular na blank items sa Bicameral Conference Committee report. Ngunit ayon kay Marcos, hanggang ngayon ay hinahanap pa rin niya ang mga blankong item sa 2025 GAA at wala siyang makita kahit isa man lang. Because I reviewed it, analyzed it, and yes, in parts vetoed it. And so, for those of you, and up to now, I cannot find those damned blank items. Wika ng Pangulo sa kanyang talumpati sa 20th National Convention of Lawyers sa Cebu City. We'll keep looking. But I really am convinced that they simply do not exist because it is not allowed to exist. Diin ng Pangulo. Is that we have a tripartite board that actually determines the increase in the wage increase. So we'll have to we still have to study it to see how that will work together. Because this is the tripartite body was a creation of Congress din. Sila ang nagbuo niyan. Nagsulat sila ng batas at nagbuo ng ganyang klaseng entity. Yan ang trabaho nila para alamin kung ano yung dapat ang maging minimum wage. So now with this, I don't know how that's going to work together. But we'll see. We'll try to resolve that because, as you know, it's very clear that tumataas ang bilihin. Nandiyan pa rin ang inflation. Hindi pa natin na susubuan ng mabuti, ng kumpleto. Kaya't it's certainly something that we have to think about, to assist yung mga pangkaraniwan na tao. It's not only one side to this question, there are many sides to this question. The employers are worried na sinasabi na lalo na yung mga maliliit na employer ay halimbawa mga sari-sari store, mga garage, mga parlor, beauty parlor, yung mga ganun, yung maliliit lamang. Pag tinaas yung minimum wage, mababawasan ang kanilang empleyado. Kasi ganun pa rin yung pera nila. Hindi naman matatagdan yung pera ng pambayad nila ng sweldo. So paano yun? How will that affect the economy? How will that affect the MSMEs? It's really the small. Yung sa corporate, walang problema yan. Yung malalaking korporasyon, kaya nila yan. Kahit anong increase ang ilagay na kaya nila. Pero yung maliliit, yun ang inaalala ng mga iba. And if there will pinag-aaralan din namin kung ito ay magkakaroon ng increase sa consumer pricing. Ibig sabihin, inflationary, baka maging inflationary. Pero palagay ko naman there is a way to increase that, but we have to resolve the legal issues, we have to resolve the economic issues. So it still deserves a great deal of study. Thank you. Thank you, sir. Well, that I've read some of the filing, the complaint. Well, the Solzhen, of course, will be the ones who will argue for the government. And he tells me, Solzhen Maynard tells me that we are on a solid footing in terms of constitutionality. I don't know why they bothered to file that because napakahirap ng
kanilang assertion. It clearly doesn't... well, anyway, it's not for me to make the argument. We'll let the Soldian make the argument before the Supreme Court, and we're very confident that our case is strong. No, why should I do that? What they say, public trust, public office, public has nothing to do with the public office. Wala namang koleksyon ng sinasabi niya. He's always had that weakness every time when he was still working for me. If he believed in what he was saying, why did he work for me? Tinanong siya, ano sa tingin nyo dun sa kasong sinampa ng, alam mo na, dati niyang best friend forever na kanyang dating executive secretary sa Supreme Court. Aba, sabi niya, kampante kami na kami ay sususugan ng Korte Suprema. Alam mo, mahirap yung ganyang deklarasyon, Mr. President. Nako, Junior. Dahil para bagang binibigay mong mensahe na hawak mong hudikatura, wag naman po. Respetuhin naman natin ang co-equal branch of government. Hindi po ibig sabihin na palibhas ang executive secretary mo ay dating Chief Justice, hawak na sa ilong. Although marami nagsususpecha dahil marami nga mga kaso, lalong-lalo na yung mga kaso ng mga pagpapakulong ng Huwad Committee na hindi naaaktuhan, no? Yung kaso ng SMNI. Pero ako po, naniniwala ko sa aking puso't damdamin. Independyente po ang hukuman. Bukod na lang dun sa hukuman na sa ilalim ni Marcos Sr. na talaga naman po, dahil siya nag-appoint lahat ng mga mahistradong yon, naging rubber stamp na hudikatura. Po sana isipin ng tao na mga presidente ng Pilipinas at hindi alam ang pagkakaiba ng GAA sa BICAM report. BICAM report pong pinag-uusapan, hindi budget. Mr. President, dala-dala mo naman ang pangalan ng Pilipinas. Pwede ba? Siguraduhin mo naman ang mga sinasabi mo. Ang dami-dami mong staff dyan sa iyong palasyong yan. Bakit hindi naman magkaroon ka ng isang abogado na talagang kakausapin ka bago ka magsalita, lalong-lalo na kung ikay magtatalumpati sa harap ng mga abogado mismo. Ano na lang ngayon ang iniisip ng mga abogado? Abay mukhang mangmangang presidente dahil hindi alam ang pagkakaiba ng GAA at saka ng BICAM report. Handa na ngayong araw ng The Clergy and Citizens for Good Governance ang isang malawakang rally para ipagsigawan ng daing at kanilang hindi pagsang-ayon sa pagpapasa ng panukalang budget at ng panawagan na tuluyan ng patalsikin sa pwesto si Vice President Sara Duterte. Ayon kay Monsignor Mel David mula sa Diocese of Parañaque, damang-damaan niya nila ang mga daing at hinagpis ng mga Pilipinong lumalaban para sa pagkakaroon ng accountability at transparency sa loob ng gobyerno. Ito anya ang kanilang paraan para mas maipahayag ang nais nilang sabihin sa administrasyon dahil hindi maipahayag ng mga mamamayan ang kanilang saloobin at maipabatid ito ng direkta sa pamahalaan. Ani David, kaya sasamahan ng CCGG at ng ilan pang lider ng simbahan ngayong araw ang mga ito bilang bahagi sa pakikiisa sa panawagan nila. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Monsignor Mel David. Mandama namin ang kanilang mga daing, ang kanilang mga hinagpis, ang kanilang galit. But they could not express their anger in a more concrete way than to express it with those who minister to them, with their pastors. And so we join the multitudes who cry out in anger. We join the people who cry out full of desperation, but never losing hope. Bombo Dennis, mamaya naman pasado 2:00 nitong hapon ay mag-uumpisa ang mismong programa sa EDSA Shrine kung saan ilang mga rallyista din mula sa mga grupong nakibahagi sa nagpapatuloy na rally sa EDSA People Power Monument ang makikibahagi rin sa programa mamayang hapon. Inaasahan na dadalo ang higit na 70 na mga grupo na sumusuporta sa panawagan na ito, partikular na ang panawagan nila na ituloy na ang impeachment cases sa pangalawang Pangulo. Bombo Dennis, Bombo Victor. Okay, Bombo Bea, kumusta naman yung presensya ng mga otoridad? Knowing na magkaiba yung adhikain ng dalawang nagsasagawa ng kilos protesta dyan sa iisang area, no? Kahabaan ng EDSA, itong ating tinutukoy. So paano ngayon yung presensya ng pambansang pulisya para hindi magkaroon ng tensyon sa pagitan ng dalawang grupo, Bombo Bea?
Bombo Dennis, sa pakikipag-ugnayan natin no sa parte ng seguridad dito sa EDSA, sa kahabaan ng EDSA, at maski na rin dun sa ilang mga leader ng grupo na nakikiisa dun sa rally sa EDSA People Power Monument, sabi nila, pagkatapos mismo nitong rally na isinasagawa dito sa EDSA People Power Monument, ilang mga grupo o ilang bahagi nito ay makikiisa din dun sa pangalawang gaganapin na rally dito naman sa bahagi ng EDSA Shrine, kung saan ito na yung makikita na natin dito ang ilang mga leader ng simbahan na nananawagan dun sa kanilang accountability at transparency nga na hinihiling nila ngayon sa administrasyon. And so far, yung mga otoridad naman na nagbabantay rito, umaabot sila doon sa simula sa monumento ng People Power Monument nga hanggang dito sa may EDSA Shrine. Mahigpit ang ipinapatupad na seguridad at hindi rin hinahayaan na madamay o bumuhos itong mga taong ito dito sa daloy ng trapiko, kasi napansin din natin kanina na medyo bumabagal yung daloy ng trapiko sa bahaging ito, ngunit hindi naman hinahayaan ng ating mga authorities na madamay yung trapiko at lumala pa lalo yung nararamdamang trapiko dito sa kahabaan ng EDSA, Bombo Dennis.